Sa mga kapatid nating taxpayers, nakapag-file na ba kayo ng income tax returns o ITR? Ikaw? Oo naman. Ako rin. Okay, bilisan nyo niya dahil deadline na po. Hindi bukas, hindi sa Wednesday, pero ngayong araw. Para sa update, umaksyon live mula sa opisina ng BIR Region 7 sa Quezon City, si Shaila Francisco. Shaila, baka naman pagdating ng mga magpa-file dyan, pipila pa sila ng napakahaba. Lord Marga, dumadami yung mga taong dumadating dito para maghain nung kanilang 2018 income tax return. Pero simula naman kanina, nung nagbukas ito, hanggang ngayon, hindi naman tayo nakakita ng sobrang habang pila o nung siksika ng mga nararanasan ng mga taxpayers natin nung mga nakaraang taon. Considering yan na isa ito sa pinakamalalaking regional offices dahil siniservisyo nito yung mga taxpayers mula Quezon City, Marikina, Mandaluyong at Pasig City. Overall, maaliwalas yung kanilang experience. Siyempre pa kasi may entertainment factor dito. Kung makikita nyo nga dun sa kanan ko, may ice cream stand. Nagbibigay sila ng libreng ice cream para naman pampalamig ng ulo ng mga taxpayers na naghihintay iproseso yung kanilang ITR. Kaya kung makikita nyo, may mga ilang mga taxpayers na kumakain ng ice cream habang pinoproseso yung kanilang ITR. Kanina nga, medyo tahimik ngayon pero kanina may mga tumutugtog din na banda at pwede kang mag-request. So overall, smooth sailing naman at kahit ngayong araw lang sila magpa-file, kampante sila na magagawa nila ito. Kanina nakausap natin si Corazon de Asis na wala pang 30 minutes na proseso niya na yung 7 ITR para sa kanyang kliyente. Pakinggan natin yung kanyang sasabihin dito. Ngayon po, maganda po yung nila kasi malaki po yung, tsaka pinagsama-sama nga yung lahat ng RDO dito. Maganda po. At tsaka mabilis. Shaila, meron pa ba bukod sa pagpunta dyan sa BIR ng maaga, may iba pa bang paraan para hindi ma-hassle yung mga magpa-file at magbabayad ng tax ngayong araw? Margo, for the last 3 years, inintroduce na nga nila yung electronic filing kung saan pwede kang magbayad at magproseso ng ITR online. Ito yung tinuturo nilang isa sa mga dahilan kung bakit kumukonti yung mga pumipila at nagpoproseso ng manual dito sa kanilang mga regional office. At tansya nila, around 30 to 40% ng taxpayers ang nagbabayad na online at umaasa sila na habang tumatagal, dumadami na rin yung magbabayad online at magpoproseso online. Marga? Okay, Shaila, epektibo na ngayon train law, Dito may ilang mga exempted sa filing. Para sa kaalaman ng mga kapatid natin, sino-sino ba yung mga exempted? At dahil ba mayroong exemptions, ano ang magiging epekto nito sa koleksyon ng buwis ngayong taon? Kanina nga sa BIR Presscon, nilinaw ng BIR ng ahensya na yung mga kumikita ng 250,000 in a year or less than 250,000 ay exempted na doon sa income tax. Pero sa kabila nito, umaasa yung mga BIR officials na tataas pa rin yung koleksyon nila kasi mas madali daw kahit papano yung filing ngayon. Syempre, may online na option at may mga ibang pinadaling proseso. Pakinggan natin yung sasabihin ni BIR Deputy Commissioner Marisa Cabreros. Dumami ang magko-comply kasi mas simplified na ang compliance. Meaning, we do have mga unregistered individuals before, underground economy, single proprietor. Mag-voluntary na sila mag-declare at magbayad kasi malaki po ang penalty pag nahuli sila ng BIR na unregistered and not paying taxes. Shaila, hindi raw ba talaga mag-e-extend ng deadline ang BIR? Ano ba yung mangyayari kapag hindi sila umabot sa filing ng ITR ngayong araw? Dahil nga, Morga, pinadali na yung proseso at ilang beses na rin sila nag-remind, wala ng extension sa paghahain ng ITR para dun sa mga nanonood nating mga taxpayers. Sa mga manual filing, hanggang 5 p.m. na lang sila pwede mag-file dito sa mga regional offices. And yung mga tao naman na nakarating dito bago mag-5, i-entertain pa naman ng mga BIR staff para naman doon sa mga mag-online or electronic filing hanggang 10 p.m. yan. Ngayon, pag hindi kayo nakaabot doon sa deadline, pwede kayong magmulta ng 25% surcharge at 20% interest rate per annum. So yun yung mga posible nyong bayaran. Kaya kung ako sa inyo at payo ng BIR sa inyo, magbayad na at habulin nyo yung deadline para iwas gastos na rin. Marga, Lord? Okay, Shaila, based on experience, pag lumalapit ba yung oras na 5:00,
mas dumadagsa ba ang tao? At ano normally ang ginagawa ng BIR kapag ganun ang sitwasyon? Ine-extend ba nila yung oras? Okay, yung sinasabi hanggang 5 p.m. na proseso, yun yung mga dadating na tao. So, kunyari, ikaw, taxpayer ka, dumating ka 4:59, pero nandito ka na sa loob ng premises, i-entertain ka nila kahit anong oras pa yan. Pero yung binibigyan lang ng 5 p.m. deadline sa mga pupunta at makakarating doon sa premises. Sa mga past experience natin, may mga last minute na naghahabol at napoproseso pa rin naman sila. Lord? Alright, maraming salamat sa iyo, Shaila Francisco.